Pagkatapos noon, dinala sila ni Changman sa kanyang tahanan at sinabing ito ay malamang na isang mahirap na landas para sa kanila na makarating dito. Kaya binibigyan niya sila ng tsaa. Sinabi ni Changman na napakatagal na ng panahon mula noong siya ay may mga bisita, ngunit nabigla sina Cho at Jinho nang makita ang kanyang pagbabago sa hitsura. Si Changman ay nakasuot ng shades at modernong damit, kaya hindi siya nakikilala. Sinabi niya na mula nang tawagin siya ng mga tao, isang mountain spirit, nakuha na niya ang isang pares ng mga damit na ito. Sinabihan sila ni Changman na isipin ito bilang kanyang uniforme sa mountain. At napagtanto ni Jinho na tinatamasa ni Changman ang buhay na ito. Biglang nabasag ang hawakan ng tasa ni Cho, kaya humingi ng paumanhin si Changman at sinabing mukhang naapektuhan ng 40 taong gulang ang tasa. Sinabi ni Chang na kukuha siya ng isa pang tasa. Ngunit tinanong ni Jinho kung gaano katagal pinoprotektahan ni Zish ang lugar na ito. Nang sumagot si Chang na ito ay malamang na. Mga 150 taon na si Jinho ay dumura ng tsaa sa gulat, at si Cho ay sumigaw sa ginagawa ni Jinho. Tinanong ni Jinho kung ilang taon na si Chang, at sumagot siya na siya ay naging 180 taong gulang. Kapag tinanong ni Chang kung may mali, si Jinho ay nagpanggap na wala ito, ngunit siya ay nahihiya, dahil ang kanyang pinagsamang edad sa buong buhay niya ay 70 taon. Biglang sinabi ni Jinho na pupunta siya at tingnan ang kuweba ng Heavenly Demon. Ngunit nag-aalala si Cho kung saan siya pupunta. Sinabi ni Jinho na may ilang negosyo na kailangan niyang asikasuhin. Pero sabi ni Cho hindi niya siya iiwan dito, dahil ayaw niyang manatili kay Changman. Sinabihan ni Jinho si Cho na huwag mag-alala, dahil mabuting tao si Chang, ngunit pinilit ni Cho na isama siya nito. Sinabi ni Jinho na kailangan niyang pumunta doon mag-isa, at babalik siya kaagad. Kaya umalis na siya. Samantala, nagtanong si Chang sa Chinese kung gusto ni Cho na magkaroon ng isa pang tasa. Kinakabahang tumugon si Cho sa mga salitang shu, shu. Sa kabilang banda, pumunta si Jinho sa labas ng kuweba, at naririnig niya ang bagay na hinahanap niya na tumatawag sa kanya. Kaya't pinasok niya ito pagkatapos ng ilang oras, sa tingin ni Cho ay hindi niya alam kung ilang tasa siya ng tsaa, at ang awkward, dahil ang tanging magagawa niya ay patuloy na uminom. Sa pagtingin kay Chang, nagtataka si Cho kung paano niya haharapin ang lalaking ito na may tuwid na mukha. Biglang sinabi ni Chang na mukhang nag-e-enjoy si Cho sa tsaa, at nagtanong kung gusto niya ng isa pang tasa, na sinagot ni Cho ng isang tango. Habang si Cho ay nagtataka kung paano. Tinanong niya kung saan ang banyo sa Chinese, si Chang ay gumagawa ng tsaa habang nakatayo sa harap ng bintana. Samantala, tinutuhog ni Skewer si Chang gamit ang isang baril, at gaya ng sabi ni Dej, sisimulan nila ang pangangaso, binaril ni Skewer si Chang sa balikat, at si Cho ay natakot nang makita ang eksena. Bumagsak si Chang sa lupa, at masaya si Dej na bullseye shot ito kanina nang dalhin ni Chang sina Cho at Jinho sa kanyang cabin. Naisip ni Dej na nakakainip. Tinanong ni Skewer kung ano ang dapat nilang gawin, at tinanong kung ang dalawang nagtutulungan ay nagpahirap sa kanilang desisyon, ngunit sinabi ni Dej na hindi ito mahalaga, dahil ang laban ng gwardya ay bumaba sa gutter. Sinabihan ni Skewer si Dej na medyo magseryoso, at nagpakita rin ng negatibong senyales si Mibol. Kaya't sa pagtingin sa sitwasyon, sinabi ni Dej na ang Mountain Spirit ay malamang na mas mahina kaysa sa Martial, at ang ibang tao na may martial ay malamang na isang normal na tao lamang. Sinabi ni Dej na hindi mahalaga kung gaano kalakas ang martial, at kung wala silang pagkakataong manalo, gumawa lang sila ng leverage. Sinabi ni Dej kay Skewer na ang kanyang unang pagbaril ay hindi tungkol sa pagpatay sa sinuman, dahil ang kanyang layunin ay gumawa ng isang pasanin para sa martial sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang nasugatan na matandang lalaki at ilang walang silbi na lalaki. Sinabi ni Dej na papasok ang Mibol at dadalhin ang dalawang lalaki, dahil dalawang hostage ang magbibigay sa kanila ng kalamangan. Matapos barilin si Chang, nagtago si Cho sa ilalim ng mesa at tinanong kung okay lang siya, ngunit bigla niyang nakitang may pumasok sa loob. Iniisip ni Cho na si Jinho iyon, kaya agad itong lumabas at sinabihan siyang bumaba, dahil delikado. Ngunit natatakot akong makita ito ng iba. Tanong ni Cho at nakikiusap na huwag siyang patayin. Pero susunggaban na siya ni Mibol nang bumangon si Chang habang si Cho ay sumisigaw sa takot. Inihagis ni Chang si Mibol gamit ang isang kamay, ngunit masama ang pakiramdam niya, kaya sinabihan niya si Cho na tumakbo.
Biglang bumangon si Mabel, at sa kanyang pagpasok muli sa loob, nakita niyang walang tao, dahil tumakbo si Cho na karga-karga si Chang sa kanyang likuran. Sa kabilang banda, pumasok si Jinho sa isang pinto sa kuweba. Ilang taon na lang simula nung huli siyang pumunta dito. Pero parang ang tagal na. Naramdaman ni Jinho na ang Cave of the Heavenly Demon ay hindi nagbago, kahit na matapos ang maraming siglo, at nakita niya ang isa pang pinto sa likod kung saan ay ang ipinagbabawal na lugar. Naaalala ito ni Jinho bilang teritoryo na pinapayagan lamang sa pinuno, ang nagsagawa ng kay ng Azrael. Iniisip ni Jinho na mukhang hindi niya ito mapapasok ngayon sa hindi kumpletong performance ng kanyang katawan sa kay ng Asira, ngunit ang bumabagabag sa kanya ngayon ay isa pang silid doon. Pumasok si Jinho sa silid na iyon at natuwa nang makita ang mga espada doon. Sinabi ni Jinho na alam niyang boses nila ang tumatawag sa kanya ng labis, at hinahanap din siya ng mga espadang The Red House at Blue House. Hinawakan ni Jinho ang mga espada at masaya na tinanggap siya ng Red House, ngunit hawak niya ang Blue House, naalala niya ang nakaraan niyang buhay noong siya ay sinaksak ng Blue Demon Master. Iniisip ni Jinho na lahat sila ay nakaraan na mga kaganapan ngayon at walang mabuting pagtagal sa nakaraan. Kaya nagpa siyang umalis dala ang mga espada, ngunit iniisip niya kung sino ang naglalaman ng dalawang espadang ito. Iniisip ni Jinho na kakaiba sa kabilang banda ang alamat ng paglusong ng Demonic Master at ang Red House at Blue House na nakaimbak sa kuwebang ito. Nilagyan ni Cho ng benda ang wound ni Chang at sinabing ito ay dapat huminto sa dugo. Nagtataka si Cho kung sino ang lalaking iyon at kung ano ang gusto niya sa kanila. Nag-aalala si Cho, dahil marami-rami na lang ang nakakalito na pangyayari mula nang dumating sila sa China. Nagsimulang umiyak si Cho dahil gusto lang niyang magbakasyon, at sa halip na iyon, hinahabol niya ang isang mamamatay tao at isang lalaking namamatay sa kanyang harapan. Nagdasal si Cho na magmadali si Jinho dito, pero biglang dumating si Mabel doon. Agad na pumita si Cho ng isang piraso ng kahoy at iniisip kung sinundan sila ng pumatay hanggang dito. Binabalaan siya ni Cho na huwag lumapit, o kailangan niyang saktan siya. Pero pilit siyang nilapitan ni Mabel. Bigla siyang sinaksak ni Cho gamit ang kahoy na iyon, ngunit natakot siya na sinaksak niya ang isang tao. Gayunpaman, magaling si Mabel, at sinampal niya si Cho, na ikinawalan ng malay. Nagsuot ng earpiece si Mabel at nagsumbong kay Dage tungkol sa sitwasyon habang nakaupo si Dage sa cabin. Samantala, dumating si Jinho doon, at sinabi ni Dage na matagal na. Kaya tinanong niya kung naaalala siya ni Jinho. Sinabi ni Dage na matagal na niyang hinihintay siya, at naalala ni Jinho na ito ang lalaking nakilala niya sa restaurant. Nang magtanong si Jinho, nasaan ang dalawa pa, si Dage, habang nakaturo sa dugo ni Chang sa sahig, ay nagsabi, sinong nakakaalam na baka mula sila sa kung saan. Nagalit si Jinho nang makita ang dugo, ngunit agad na sinabi ni Dage na nagbibiro lang siya, at sinabihan si Jinho na huwag masyadong seryoso. Sinabi ni Dage na kasama nila ang kanyang mga tauhan, at kung gusto ni Jinho na mabuhay sila, kailangan niyang hilingin sa kanya na sundin ang kanyang mga salita. Sabi ni Dage, kung atakihin siya ni Jinho, mamamatay sila, at kung tumakas siya, mamamatay din sila. Nang tanungin ni Jinho kung ano ang gusto niya, sinabi ni Dage na magsisimula sila sa mga espada, at hindi niya gusto ang mga mapanganib na bagay. Agad na inihagis ni Jinho ang mga espada kay Dage, at sinabi ni Dage, ang mga ito ay cool, ngunit si Jinho ay nagtataka kung paano niya nasubaybayan ang mga ito doon, dahil wala siyang nakitang sino man sa daan papunta doon. Nagtataka si Jinho kung sadyang subaybayan sila ni Dage mula sa malayo para hindi niya maramdaman ang kanyang presensya, at iniisip niya na kung sanay ang lalaking ito sa pakikitungo sa mga marshals, makatuwiran na nawala si Chang habang si Dage ay nagpo-posing sa mga salita. Nag-iisip si Jinho kung ano ang dapat niyang gawin, at naisip niyang kailangan niyang maghanap ng pagkakataon para iligtas ang dalawa at ilipat sila sa ligtas na lugar. Biglang napansin ni Dage na may iniisip si Jinho, at tinanong niya kung nag-iisip siya ng paraan para makaalis doon. Sinabi ni Dage na wala itong silbi, dahil hindi siya pumunta rito nang hindi nakatikip ang kanyang likod, at habang pinaputukan niya ang isang USA malapit sa kanila gamit ang kanyang daliri na skewer shoot mula sa malayo, nagulat si Jinho nang makitang nabaril talaga ang USA, dahil wala akong maramdamang anumang layuning pumatay.
Sinabi ni Dage na ito ang kanyang superpower, ngunit sinabi niya kaagad na siya ay nagbibiro dahil mayroon siyang isang sniper na sumasakop sa kanya. Samantala, hindi makapaniwala si Skewer na mahilig maglaro ng ganito si Dage. Sinabi ni Dage kay Jinho na huwag maging isang matalinong tao, dahil marami pa rin siya sa kanyang manggas. Ngunit naisip ni Jinho na mayroong dalawang hostage na kailangan niyang iligtas, habang may isang sniper na hindi niya maramdaman, at ang taong ito ay mahirap harapin. Sa hindi malamang dahilan, iniisip ni Jinho kung ano ang gagawin, ngunit napabuntong hininga siya at pumayag na gawin ang sinabi ni Dage. Sa halip, hiniling niya kay Dage na ipakita kung ligtas si Nacho at Chang, o kung hindi, magdadalawang isip siyang abandonahin sila. Pumayag si Dage at sinabihan si Mibol na dalhin ang dalawa kaya dinala niya sila doon. Nagulat si Jinho nang makita silang walang malay, ngunit sinabi ni Dage na buhay sila. Sinabihan ni Dage si Jinho na tuparin ang kanyang pangako para mabuhay silang dalawa. At habang nakatingin si Jinho sa kanila, inilabas ni Dage ang kanyang baril, at sinabing, dahil baka magbago ang isip ni Jinho, tutulungan niya siya sa kanyang determinasyon na tuparin ang kanyang pangako at mapilayan siya sandali. Sinabi ni Dage kay Jinho na magsisimula sila sa kanyang binti. Ngunit biglang, napansin ni Dage na may mali kay Mibol. Nakikita ni Dage na si Mibol ay kinikilabutan at sinabing hindi niya alam na kaya niyang magmukhang ganito. Ngunit biglang kinilabutan din si Dage dahil hindi siya makagalaw at pakiramdam niya ay tila mabigat ang hangin. Tinanong ni Dage si Jinho kung sisirain niya ang deal at kung wala siyang pakialam sa kanyang mga kaibigan, ngunit sumagot si Jinho na sapat na ito at galit na sinabi na walang deal kung hindi ito makikinabang sa kanya. Sinabi ni Jinho na kaya niyang protektahan ang dalawa hanggat nasa paningin niya. At nang subukan ni Dage na barilin siya, lumipat agad si Jinho sa likod ni Dage, dahil kailangan niyang mag-ingat sa sniper. Plano ni Jinho na ibaba si Dage, gamitin siya bilang isang kalasag at ipagpalit siya kina Chang at Cho. Alam ni Jinho sa sandaling may hatid niya sila sa kaligtasan, tapos na ang lahat, ngunit sa tingin niya ay babalik siya at babayaran ang lahat. Iniisip ni Jinho na pahihirapan niya sila sa sobrang sakit na mas gugustuhin nilang humingi ng kamatayan. Ngunit biglang ngumisi si Dage at nawala sa harapan niya. Si Dage ay agad na naglagay ng baril sa ulo ni Jinho mula sa gilid at sinabing ang marshal ay nagpabihis sa kanyang pagbabantay dahil inakala niyang siya ay mas malakas. Sinabi ni Dage na ang marshal ay malakas, at walang pagkakataon sa impyerno na manalo siya kung normal niyang lalabanan siya. Ngunit sinabi niya na ang nanalo ay palaging nagtatago ng kanilang mga card hanggang sa huling sandali. Sinabi ni Dage na gumagamit din siya ng martial arts, at natalo si Jinho dahil nabigo siyang. Mahulaan iyon. Sa totoo lang, biglang binaril ni Dage si Jinho, at pagkatapos nito, kinunan niya ng litrato silang tatlo, sina Cho Chang at Jinho. Sinabi ni Dage na tatawagan niya itong isang tatsulok na tao, at masaya na may isa pang trabaho na natapos. Sabi ni Dage, mahusay ang ginawa ni Mibol, ngunit tinanong niya kung gaano niya katagal itatago sa kanya ang piraso ng kahoy na iyon. Walang kamalay-malay si Mibol, at nagtataka si Dage kung paanong hindi niya iyon napansin. Inilabas ni Mibol ang kahoy na piraso mula sa kanyang katawan, at nakita ni Dage na hindi ito nasaksak ng ganoon kalalim, kaya sinabihan niya silang maglinis at umalis. Sinabihan ni Dage si Mibol na alagaan ang natitirang dalawa. Kaya sinubukan niyang hawakan si Chang, ngunit agad niyang binali ang braso ni Mibol at nagtanong saan siya kumukuha ng lakas ng loob na harapin ang Demonic Master. Sinabi ni Dage na akala niya ito ay isang namamatay na matandang lalaki, ngunit siya ay mas buhay kaysa sa kanyang inaakala. Tinatanong niya kung ginamit niya ang martial na tinatawag na Kai-breathing. Nalungkot si Chang nang makitang patay na si Jinho, ngunit sinabi ni Dage na ayaw niyang abalahin niya sila, kaya sinabihan niya si Mibol na tapusin ito. Galit na sinabi ni Chang na hindi sila makakatakas dito, ngunit pinalo siya ni Mibol gamit ang kanyang putol na braso. Samantala, ang dating sarili ni Jinho, ang Red Demonic Master ay nakatayo malapit sa kanyang kasalukuyang katawan at nagtatanong kung bakit hindi niya sinubukang patayin sila. Tinawag ng Red Demonic Master si Jinho na kaawa-awa at sinabihan si Jinho na huwag sabihin sa kanya na sa tingin niya ay hindi na siya makakabalik kapag nakapatay siya ng isang tao at bumalik sa pagiging Red Demonic Master. Ang Red Demonic Master ay nagtanong kung si Jinho ay natatakot na talikuran ang kanyang kasalukuyang buhay at kung siya ay gumawa ng isang bagay na mahalaga sa buhay.